Samantala humupa ng baha sa malaking bahagi ng Marikina pero may ilan pa ring nananatili sa evacuation center. Sa katabing bayan naman ng Cainta sa Rizal, pahirapan ang biyahe ng ilang motorista at commuter. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Dahil nakaranas ng malakas na ulan sa Cainta, Rizal, abot binti pa rin ang baha sa Felix Avenue. Tanging malalaking truck na lang ang nakakadaanan dire-diretso. Pasado alas 3 ng madaling araw, baha pa rin dito sa kahabaan ng Felix Avenue sa Cainta. Ang talaga nakakadaan ng dire-diretso ay yung mga malalaking truck. Yung mga kotse naman nagdadahan-dahan sa pagmamaneho. May ilang rider naman na pinili na lang patayin ang makina ng kanilang motorsiklo para itulak na lang ito at hindi tumirik sa baha. Ilang sasakyan ang hindi nangahas na suungin ng baha, nag-U-turn na lang. Pero ang ilan, sumugod pa rin. Masyadong mataas yung tubig po. Naalalayan ko lang yung makina para hindi masyado pasukan. Sobrang laking perwisyo kasi. Katulad yan, mag-uulan na naman. Di pa ako nakakapote tapos ang taas ng baha. Ang ilang motorsiklo tumirik na sa daan. Hindi naman nagpatinag sa baha ang ilang residente at commuter sa pagsuong sa baha. Bumili po ako ng pares kasi gutom na kami dun sa bahay. Gawa nga ng baha. Ako lang mag-isa lumusong. Tiisan lang. Sa bagay kasi sanayan na sa lugar na kung bahain. Mahirap po. Oo. Buti na kayong tsinelas. Apo, meron naman po. Galing po akong work. Oo, tapos? Galing po sa Quezon City. Wala pong madaanan Walang option. Paano po yan? Basa na ang paa. Yun na po. Walang magagawa. Kailangan talaga. Oo, tiisin na lang. Tiisin na lang. Sinamantala naman ito ng ilan para maghanap buhay. Gabal-abal po kami. Sasakay po ng mga tao para mayatid po sa pupuntahan nila. Para saan ba gagamitin ng pera? Para sa pamilya po. Sa H. Bautista Elementary School sa Barangay Concepcion 1 ang may pinakamaraming bilang ng evacuees na umabot sa mahigit 3,000 individuals kahapon. Ngayong araw, nasa 651 na lang yan. Sa Talano Marikina LGU, umabot sa lampas 23,000 ang kabuang bilang ng evacuees sa Marikina kahapon. Ang mga nananatili raw ngayon sa evacuation center ay yung mga may pangamba na baka pasukin muli ng baha ang kanilang mga bahay. Sila medyo may kaba pa dahil nga may announcement ang Pag-asa na may kasunod na bagyo. Tapos ganyan, nararamdaman na natin na umuulan-ulan pa. May mga senior citizens pa tayo, siyempre mas sila yung ang hirap pag doon sila abutin. Tapos may mga PWDs, so may mga bata, mga sanggol. Nananatiling naka-standby ang tulong medikal para sa sinumang mangangailangan. Pumila ang evacuees para sa relief packs. 2 araw na raw nagtitiis sa buhay evacuees ang pamilya ni Lenlen. Malamig daw, di komportable at mga nagkakasakit na ang ilan. Sobrang hirap po kasi sa ganitong sitwasyon, siksikan sa room. Gusto na po naming umuwi kaso nangangamba po kami. Gawa ng ito po tag-ulan-ulan pa tapos may parating pa pong bagyo. Ganyan din daw ang dahilan ng senior citizen na si Nanay Lydia na kasama ang anak na PWD. Kasi nangangamba po ako na kasi habagat ngayon kaya maulan. Pag tumaas ang ilog, pag nag-first alarm, tapos nag-second yan, hirap kaming mag-evacuate. Kaya may parating pang bagyo. Kaya pag lumakas ang ulan, nangangamba ako na abutin kami ng tubig sa bahay. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.